Hi guys, it's me, your young business owner, and for today's video, I'll be sharing with you how I started my businesses using utang. Yes, utang, and possible ba siya? So just continue watching this video guys kasi i-share ko sa inyo yung journey ko kung paano ako nag-start ng business using utang or other people's money and paano ko siya ginawa. Disclaimer, I'm not a financial advisor nor I am not connected to any utang businesses or lending companies. Syempre, share ko lang talaga yung personal thoughts and experience ko about utang or other people's money on building my small businesses. Anyways, mahigit 2 years na din pala akong isang business owner and may tatlong businesses kasi ako. Isa is yung physical business talaga, which is yung sari-sari store namin. Yes, I started that using utang also, and I have two passive income businesses, which is yung dalawang passive income businesses na yon is mga nasa 6 figures ang each noon, 6 figures businesses na yon, which is possibly giving me money. Pero lahat yon in-start ko lang din ng utang or using other people's money. So maybe, no, I am credible enough to share with you my experience kung paano ko siya sinimulan. Baka may mga katulad din sa akin na gusto ding magsimula ng business, but it's just happened na wala silang cash in hand or capital to start one. So maybe this video is a helpful video for you kasi ako nagsimula lang din ako at yung asawa ko, kaming dalawa, na wala kaming cash in hand or wala talaga kaming physical money na sa amin. So nanghiram lang kami ng money through landings. Yes, landings. Yes, landings. You heard it. You heard it right. Nangutang kami guys. Nangutang kami nung mag-start kaming mag-business ng asawa ko. Utang culture here in the Philippines is hindi na naman siya bago kasi nga yung mga tao sa Pilipinas or not even in the Philippines kahit sa ibang bansa is known pa din naman ang mga ganong mga klaseng activities, yung utang or lending. Kaya nga ang daming mga lending apps dito online na pwede kang mangutang na easy peasy lang. So, yon, nangutang kami ng asawa ko worth 15,000 pesos. So, we started the business worth 15,000 pesos. Yes, ganyan kaliit ang perang pinuhunan namin sa utang namin ng asawa ko. And that 15,000 pesos, ginamit talaga namin siya fully sa pangkapital ng business. Like, for the stock, since we started sari-sari store business that time, ganun lang talaga yung capital namin. So, binili namin siya ng mga stocks and everything. So, wala kaming electricity, wala kaming water, wala kaming building. It just happened. There's a great people who help us build our business from scratch, which is yung father-in-law ko. And thankfully, until now, naging maganda naman ang performance ng business namin. So ngayon, may little background na kayo kung paano kami nagsimulang mangutang ng pera para i-build namin ang mga businesses namin ng asawa ko. Ngayon, sasabihin ko na naman sa inyo yung character na dapat i-possess nyo kapag gusto nyong maging business owner gamit yung utang. Kasi, utang yun kailangan natin siyang bayaran. So dapat may mga characteristics tayong ipopossess para makapag-utang tayo ulit or para mas lumago yung perang inutang natin. Unang-una, dapat buo yung loob mo. Opo, dapat buo ang loob mo na umutang ka ng pera and buo ang loob mo na mababayaran mo siya. So, dapat unang-una pa lang alam mo na sa sarili mo na babayaran mo siya whatever it takes. Second naman is wag mong gawing cash fund yung business mo. Yes po, since utang nga yung kinapital mo doon, wag mong isipin na sa iyo yung business na yun. Kasi inutang mo yun Ibig sabihin, hindi mo siya cash fund even so nagre-revenue ka or kumikita ka doon ng malaki, hindi mo siya cash fund kasi it's an obligation na babayaran mo pa yung utang na kinapital mo doon sa business. Third naman mga B is dapat marunong tayong magbayad ng utang. Opo, dapat bayaran talaga yung inutang natin mga B. Kasi nga kapag nakita or alam ni platform na marunong kang magbayad, good payer ka, possible pa talaga na tataasan pa niya ang ipapautang niya sa iyo soon in which magagamit mo na naman siya para pang negosyo or additional capital sa mga businesses na gusto mo pang i-build. Fourth naman, na character na dapat i-possess mo is dapat risk taker ka kasi yung utang na i-start mo ng business is not for the weak. Imagine, yung capital na inutang mo mga B, mag-i-interest yun. So, ibig sabihin mga B, kailangan mo siyang bayaran yung capital plus the interest in that short period of time. So, dapat risk taker ka, malakas yung loob natin. Kasi nga kapag hindi, B, possible na malulugi ang business mo or possible na hindi mo mababayaran yung utang mo. So, the fifth character naman is you need to know how to calculate risk. Yes po, kasi hindi lahat ng utang mga bi, pwede mo siyang pasukan at sugalan. Yes, pwedeng yung utang na yun can be a burden to you in the future instead na makahelp sa'yo para mag-build ng business. Siyempre, ang daming considerations dyan. Yung interest niya, mga hidden fees, mga processing fees, and everything. For example, yung interest ng lending up na hiniraman mo mga B is 10% siya per month.
Tapos, yung business na binild mo mga B is hindi siya kumikita ng 10% per month. So, how can you able to pay for that specific interest plus capital na hiniram mo sa isang lending app? So, di ba, hindi lahat kailangan sugalan kaagad. Kailangan alam mo din mag-calculate ng risk. So, dapat alam mo na kumikita yung business mo kasi hindi ibig sabihin na utang ka lang ng utang without you calculating the possible risk coming in the business and also sa pagbayad mo doon sa inutang mo na pera. For now, yun lang naman yung mai-share ko sa inyo and maybe in the future, magkakaroon pa tayo ng mga additional videos talking about utang to start a business or using other people's money to start a business. So, I hope na may natutunan kayo. At kapag may mga hindi kayo naintindihan mga B at kung may mga katanungan kayo, feel free to comment down below para masagot din natin yan. At baka makatulong din ako sa inyo para makapag-start din kayo ng business gamit lang ang money ng ibang tao. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Bye-bye!